mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agam may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, pagka manalapit sa iyo atin ang tuklasan, mga bagong paraan dito sa ating mundo. Kaya sama ka natin ng talakayin ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan. Halika na't may mga bagong kaalaman, ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya at teknolohiya. Basta siyensya at teknolohiya, ayos na ayos sa DOST. May mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agam may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, pagka malapit sa iyo atin ang tuklasan, mga bagong paraan sa ating mundo. Kaya sama ka natin ng talakayin ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan. Halika na't may mga bagong kaalaman, ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya at teknolohiya. Basta siyensya at teknolohiya, ayos na ayos sa DOST. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Ayos na Ayos sa DOST Management. Isang agham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Sama-sama na naman po tayo para sa panibagong episode ng Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Kayo ay nakasubaybay. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Nakasubaybay kayo sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radio Agri 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, at sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, Dian Briones, at samahan nyo kami tuwing Lunes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa ating makaagham na programa. Sama-sama po tayo para sa isang oras na puno-puno ng kaalaman hinggil sa teknolohiya at inobasyon. Hatid po yan ng Department of Science and Technology. Ako naman po si Ted Dalusong, ang makakasama ninyo sa ating talakayan tuwing Lunes ng hapon. Nandito kaming muli, ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Ayan, bago po tayo magsimula ay nais po naming batiin ng isang agham na ramdam na hapon ang kagalang-galang na Regional Director ng DOST Central Luzon na si Dr. Julius Cesar V. Sicat. And binabati rin po namin ang aming mga Assistant Regional Directors, si ARD for Technical Operations, si ARD Romy, ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen, and ARD for Field Operations, ARD Maricel, and binabati po namin ang aming mga provincial directors, pati na rin ang lahat ng staff ng regional office and PSTOs ng buong Gitnang Luzon. Binabati rin po natin, syempre po, ang atin pong pinakamamahal po na Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa pamumuno po ng ating Director for Dr. Junicio G. Alvindia at sa lahat po ng kasama po natin dyan sa Radyo Agri. At nais din po nating batiin ang buong team po ng Access Network Cable TV, pati na rin po ang mga nakikinig at nanonood po ng ating live. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Ayan, babasa po tayo ng comments. Meron po dito from Sir Jonathan Pineda. Pa-shoutout po, Sir Teo. Hehe. Ayun Hi po. Sir Jonathan, good afternoon. Good afternoon po, Sir. And ayun po, di ba nung nakarang linggo ay Tama. napag-asapan po natin ang Silyang Pinoy. And kasama ang Senior Science Research Specialist mula sa DOST Forest Products Research and Development Institute
o DOST FPRDI na si Engineer Edward Paul S. Marasigan. And siya rin po yung nag-lead sa development nga ng Silyang Pinoy. Correct. And ang Silyang Pinoy po, isa itong furniture piece na gawa sa engineered bamboo at sir, pwede po siyang maging upuan, kama, and lamesa. And in partnership po with the Department of Education o DepEd, ay na-develop ang Silyang Pinoy para pasok po siya sa standards ng mga kung ano nga ba ang dapat gamitin na upuan ng mga estudyante sa classrooms. And I think, nasabi rin po ni engineer na isa sa pangunahing layunin ng Silyang Pinoy ay para masunod ang Executive Order number 879 na nagsasabing at least 25% ng desk at other school furniture sa elementary and secondary public schools ay gawa sa bamboo. Naku, tama ka dyan, partner. Ano? At nabanggit din last time, na kadalasan nga ay ginagamit ang mga schools natin bilang isang evacuation center sa panahon ng sakuna at iba pang mga peligro. Dito na pumapasok yung pagiging multifunctional ng Silyang Pinoy. Ano po? Sa simpleng pag-assemble lang ay nagiging lamesa o kaya naman ay kama na po ito na pwedeng gamitin as elevated sleeping, seating o kaya naman ay study spaces para sa mga evacuees. At isa pa, layunin din po ng Silyang Pinoy na nabanggit din last time ay solusyon ito to champion climate resilience. Ayun, and yes, partner, at napag-usapan nga din last week sa episode 3, yun yung napag-usapan natin. Pero maiba naman tayo ngayon. Sa mga naging episodes kasi natin, for season 4 ay usually mga concrete o physical Tama. innovations, Oo. yung mga nadidiscuss natin. Tulad na lang nung earthboard, yung rice transplanter attachment. Season 2. At yung last time, yung Silyang Pinoy nga. And Episode 3. Okay. masasabi ko nga na ito ay nagpo-fall siya sa sustainability na isang correct. pillar ng DOST. Pero ngayong episode 4 ay mapupunta naman tayo sa promotion of human well-being na Wow. pillar ng DOST dahil ang topic for today ay sa larangan ng healthcare. At hindi lang basta healthcare, kundi digital healthcare. At may app silang pwedeng i-download sa phone. And ayun, para po naman sa brief background tungkol sa topic natin ngayon ay panonoorin natin ang ABP na ito. Actually, partner, kanina pa nga ako curious kung ano nga ba talaga yung topic natin ngayong araw. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Kilalanin natin ang makakasama natin para sa makaagham nating kalakayan. He is the founder and CEO of CUDoc, a Philippine-based digital health company transforming how Filipinos access and experience healthcare. With a strong foundation in software development and system architecture, he leads the development of solutions that integrates AI-powered telemedicine, health information systems, and medical documentation tools. He graduated from University of the Philippines with a master's in technology management and has over a decade of experience in health technology. But more than just building technology, he is committed to making healthcare simpler for patients, more efficient for providers, and more inclusive for underserved communities. And his work is a continued contribution to the Philippines' universal healthcare goals, driving innovation with the purpose and impact at scale. Wow, napakaganda naman. Correct. Makinig Tama. yun. And so, Nakakabilib. with no further ado, let's welcome ang CEO po and founder ng CUDoc, Mr. Noel Gary Del Castillo.
Hello, hi. Hello po, sir. Good afternoon po. Magandang hapon. Good afternoon po, Sir Noel. Bago po ang Afternoon lahat, po. baka gusto niyo po muna ipakilala yung sarili po natin at kung saan po tayo nanggaling. Sige po, Sir Ted. So, gandang hapon po, Sir Ted and Ma'am Diane. So, ako po si Noel de Castillo, founder and CEO po ng CUDoc. So, CUDoc is a health tech startup based in Marikina City in the Philippines. Kumaga nag-start po kami noong 2018, pero at the same time, during the journey, nabutan namin yung pre-pandemic, pandemic days, saka post-pandemic. So, nagamit po talaga yung aming solution nung time ng pandemic talaga. So, during that time po, isa kami sa mga DOH partners na nag-provide ng more than 15,000 free telemedicine nung pandemic days. Pero also about me, nagtuturo rin po ako sa UP ngayon currently sa technology-based entrepreneurship. Yun yung parang ginagawa ko para maengganyo rin yung mga ibang tao na tayo ng sarili nilang startup. So, yun po ako. Wow, ano po pala ng CU Doc, sir, at naano po yun, na-span niya po yung pre-pandemic, yung pandemic, at ngayon nga po, nag-exist pa rin siya post-pandemic. Pero sir, ano po yung, eto po CU Doc, nabanggit nyo nga po, ay CU Doc po yung company niyo, sir, pero ano po yung mission nyo sa larangan ng healthcare, sir, ng CU Doc po? So si CUDoc po talaga nagsimula po yan kasi nung pre-pandemic days pa lang po, gusto talaga naming ayusin yung access to healthcare. So we're in a mission of providing everyone easy access to healthcare using technology. Pero madaling sabihin pero mahirap talagang implement. So ngayon na we're aligning our mission towards din sa Universal Healthcare Law ng Philippines kasi under the Universal Healthcare Law or UHC, meron na pong batas na pinopondohan ang mga public healthcare facility, ang mga LGUs, ang mga private healthcare facility, yung mga services ng mga doktor, laboratory, para hindi na kailangan magbayad ng or medyo affordable na yung healthcare services na pwedeng gamitin ng mga ordinaryong Pilipino. And since ang mission po talaga namin is making accessible both yung mga public healthcare services which are mostly free, at the same time yung mga private healthcare services na pwede nyong i-avail through our platform. So, nag-align na kami towards the bigger mission of DOH towards and the government towards the building the gaps for universal healthcare. Ayun po sir, yun pala po yung layunin, diba, yung goal po ng company nyo na si UDoc. Pero nabanggit nga po na may platform po kayo, sir. Ano po yung platform na ito and paano po ito gumagana? Okay po. So, salamat po sa tanong. So, si CUDoc po kasi is a online platform. So, parang meron kaming website na pwede kayong pumunta sa www.cudoc.com and pwede kayong mag-register as a patient. And as a patient, pwede kayong maghanap ng doktor na kailangan ninyo kung kailangan nyo magpakonsulta online. And pwede rin kayong maghanap po ng mga hospital or yung mga healthcare provider networks na gumagamit po ng platform namin. May mga partners po kami dyan mga nasa public healthcare na nagpo-provide din sila ng mga libreng healthcare services. So yung kagandahan po nito is hindi lang siya puro mga private healthcare service. We also cater to the public healthcare. Pero since na-mention ko po na online platform po to, meron din po kami mga produkto na ginagamit din ng doktor. So we call it CUDoc MD. So as a doctor, pwede ka mag-register and kailangan mo lang po mag-submit ng mga documents to prove na you have the license to practice as a doctor. And then as a doctor, you can be part of a multiple clinic. And then it can be, yung system namin, meron siyang practice management. So, pwede ka mag-set up ng sarili mong clinic as a private owner or pwede ka rin maging part ng clinic ng ibang organization. And yung platform po kasi namin is isang marketplace for healthcare services. So, para siyang, in the usual, parang Grab na parang, di ba, pagka gusto mong bumili ng mga pagkain sa mga restaurant, may mga merchant account din po yun. Ganun din po sa amin na yung mga organization, ito po yung mga hospital or pwede rin mga LGU
na pagka nag-create po sila ng organization account sa amin, meron na silang capability to set up yung kanilang network account. So yung network account po, ito po yung tinatawag namin mga healthcare provider network na usually ito po yung mga LGU na kailangan nila ng isang network account para manage ng multiple healthcare facilities. So, gawin lang natin yung example ng LGU kasi madali po ma-imagine eh. So, kung isa kang LGU, tapos gusto mo mag-manage ng mga referrals, triaging, appointments, and telemedicine within your city, kailangan nyo po ng network account, and then isang network account, i-add nyo po yung mga healthcare facilities like barangay health centers, yung mga public hospitals, or yung mga partner private hospitals within that network. And then sila naman po, magkakaroon po sila ng tinatawag naming facility account. And then within that facility, they can now manage yung kanilang mga clinics, yung departments, and kadalasan, meron din po silang mga APIs na kinoconnect namin sa kanilang sariling website na wini-white label din po namin yung website for them. And then within that facility, imagine nyo po, isang hospital, meron kang isang hospital, kailangan mong i-add yung mga different departments and different clinics. So, pwede nyo pong gawin yon, doon na po pumapasok yung clinic account. So, sa clinic account, doon mo i-invite yung mga nurse, yung mga staff, sila na po yung nag-create ng services na i-provide for the patients. Tapos dito mo na rin ina-add yung mga doctors that will provide those services to the patients. So, yung mga nurse, they can manage yung appointment, yung schedules, yung mga health data. So, it is within the clinic account. And then, doon po nagko-connect yung yung doctor account pagka mayroon na siyang part ng clinic at nagkaroon siya ng appointment with the patient. Si clinic, si doctor, at si patient, they are using our platform integrated din na kung saan si patient gamit lang niya yung mobile app using kung nag-download siya sa App Store or sa Play Store, pwede siya or pwede rin sa website. Tapos si doctor naman meron din kaming mobile app and web app na pwede niyang i-download dun sa App Store and Play Store din. Tapos yung nurse na sa clinic gamit po yung aming web app. Siya yung nagmo-monitor, nag-a-assist between the doctor and the patient. So, ganun po yung ibig sabihin ng online platform po namin na integrated. And then, from a top-level position, nakikita ng LGU kung kumusta yung performance ng kanilang doktor, how many appointments yung nagawa nila within the month, pati yung gamot, kung ilang gamot ba ang na-prescribe nila within the month, ano yung mga common na gamot na piniprescribe ng mga doktor, para ma-purchase na nila in advance yung mga gamot na kailangan. Lahat po yun, kaya po namin gawin within our online platform. Grabe. Yun pala po yung CEO Doc, Sir Noel. Kung iisipin natin, isa lamang itong platform na naglalaman ng halos lahat ng kailangan natin when it comes to healthcare. Andiyan yung networking ng iba't ibang mga doktor sa larangan nila, iba't ibang field na kaya nating ihatid doon sa ating mga target na mga beneficiary or mga market mismo natin. Ano po? And ano po, dagdag ko lang po kasi parang nung una po, ang expectation, parang dahil ako po personally, tinry ko pong i-download yung app. Ang akala ko po, for patients lang po siya, pero sobrang Correct. complete po pala. Pwede rin po sa LGU, sa mga hospital, and parang naspan po nila lahat. So, complete, parang healthcare package na nga po. Actually, yun din yung nasa isip ko kanina while reading yung CEO Doc. Kasi kung hindi natin makuha na, Sir Noel, nagbabasa ako regarding sa may CEO Doc kanina para magkaroon ng insight. During dun sa may research ko kanina, para siya kakong app lang na andi dito yung pasyente, andi dyan yung doktor, makakapag-usap sila. Ganun lang. Pero based dun sa naging discussion nyo po, it's a network na ando dun po lahat. Na andyan yung gamot, andyan dyan yung doktor, kung saan sila matatagpuan, at kung para saan po ba talaga yung mga specialist po na ito. Okay? With that, Yes, Sir po. Noel, ano po, ano naman po ba? Since sabi nga po natin kanina, na-develop yung technology way back 2018, bago pandemic, after ng pandemic, andyan na yan. At alam po natin na mayroong tumulong po sa ating sangay ng gobyerno. At ito nga po yung DOST PCHRD. Sir Noel, ano po ba yung naging tulong po or ano po ba yung naging papel ng DOST PCHRD para po dito sa ating na-develop na technology o na programa po? Malaki talaga na tulong ng DOST, PCHRD. I-add ko na rin po, after po kasi ng DOST PCHRD, nakatulong din po sa amin yung DOST TAPI. Wow! So, doon po tayo sa DOST PCHRD. Nagsimula po yan 2021 kasi nga po noong pandemic days,
kumaga hindi kami kilala before the pandemic. Tapos yung nagkaroon ng pandemic, talagang nag-step up kami lahat na tugunan yung problema na yon at naging partner kami ng DOH during that time. So nakita ng DOST na isa kami sa mga technology startups na pwedeng mag-avail ng kanilang startup grant fund. So kami po yung isa sa mga first batch po nag-avail ng startup grant fund. So ano po ba yung startup grant fund? So nagbibigay po sila ng grant funding para i-enhance yung mga produkto ng mga startup. So isa sa mga since meron na po kami na-develop na platform during that time, nag-request po kami ng additional funding para lang ma-develop po namin yung aming analytics platforms. Kaya tinatawag namin yung Sinodoc Analytics. The reason why kailangan po kasi namin i-develop yon kasi nung pandemic, kumaga nag-start din po kami ng simple lang eh. Ano lang po talaga, nung una parang doctor-patient app lang po kami. Kaso, kailangan nang gamitin ng mga hospital, kailangan nang gamitin ng government agencies like DOH, kailangan gamitin ng LGU. Kailangan namin i-enhance na dapat talaga nasa network level na siya, which is naka-align na po sa Universal Health Corp. Pag sinabi mo kasing network level, ito na po yung healthcare provider network na tinatawag natin. And doon po kasi sa level na yun, ang function po talaga nila is to navigate yung experience ng pasyente. And kailangan po makita yon in an analytics platform na makikita mo ilan ba ang pasyente ngayong araw na to, ano ba ang demographics ng mga pasyente natin, saang facility ba sila pumupunta, ano ba yung mga common symptoms nila, ano ba yung mga common mga prescriptions na ini-issue ng mga doktor in terms of medicines. So marami pong bagay talaga na kailangan malaman using data. And yung in-apply po namin sa DOST at in-explain namin bakit kailangan po to ng mga healthcare facility. In-explain kasi namin na using the data, kailangan nila i-produce yung reports para pag nag-reimburse sila sa PhilHealth, hindi na sila gagawa ng manual encoding. And ganun nga po. So, na-approve po kami doon. At nagawa po namin yung aming analytics platform na nagamit po talaga. At the same time, after po kasing makuha yung, ano po kasi usually 1 year yung engagement namin to develop the system. Tsaka yung product na yun, yung analytics platform. Tapos ipe-present namin sa DOST HRD. Nakita nila yung potential na, pwede pala natin tong applyan ng patent. Kasi ang DOST, di ba, ang goal din nila is to promote intellectual properties. So para mapakita rin natin sa buong, kasi hindi lang tayo, di ba, parang di naman tayo local lang eh. Gusto rin natin mag-participate sa global stage eh. And to be part of the global stage, kailangan IP-based yung startup. So naka-apply po kami ng isa pang grant funding, yung DOST PCHD na iProtect. Yung pong funding na yun, nakakuha po ginamit po namin yun to hire a legal firm to apply for our patent application. Tapos, yung na-apply na po siya sa patent application, kumaga hanggang ngayon po, nasa processing pa po siya kasi matagal din ang issuance ng patent. Alam naman po natin yan. But, kagandahan po kasi nun is meron po siyang parang enhancement na pwedeng gawin na meron kang local patent protection pero pwede mo rin siyang i-apply na sa World Intellectual Property Office para global na siya. So yun yung sa PCT application. So yung PCHRD na pondohan niya na yung patent tapos meron na kaming na publish sa IPOPHIL. Pinasa na po kami sa DOST TAPI. And then si DOST TAPI naman, ang focus niya talaga is yung commercialization and intellectual property. Nakita niya yung patent namin na pwede siyang i-global stage. So, sila naman nagpondo para ma-apply namin yung patent namin sa PCT. And then, when you say PCT, ito po yung ina-apply para pwede mo na siyang i-apply yung patent mo for other jurisdictions like so nag-apply kami for US, Japan, South Korea, Poland for Europe, tsaka New Zealand. So after po noon, pinromote nila yung aming technology sa global stage. Sa last year lang pumunta kami ng Geneva
So, isa kami sa mga Philippine delegates na sinama nila. And then, nakakatuwa pong sabihin na doon po sa Geneva, marami pong mga bansa nagko-compete doon for innovation. Nanalo po tayo ng gold medal. So, tayo po yung nanalo sa online category na gold medal sa Geneva. So, kaya makikita niyo po na nakakatuwa lang na hindi namin ma-achieve talaga lahat yun without the UST. Sir, ibig sabihin lang, Sir Nobel, malaki talaga yung tulong din ng DOST, PHRD, tsaka ng TAPI with regard sa pag-generate ng ating technology. At nabanggit nyo na nga rin po kanina yung rewards and recognition. Actually, meron akong tanong dyan mamaya. Pero mamaya na lang po iyon. Ano po? Yes po. Ayun po, sir. Napakaganda po ng hindi na platform siya, buong network na nga po siya. Opo. So, Yeah. ano po, sir, yung pangunahing programa po sa healthcare and healthcare system na nais pong solusyonan ng CUDOC? Ang malaking problema po talaga ngayon, alam naman natin na may batas na po tayo, yun nga, yung Universal Healthcare Law. But ang mga healthcare provider networks po kasi na ina-address sa batas na po yun, ito po yung mga LGUs. So ngayon, nakafocus po kami sa kanila kasi imagine nyo po kung let's say may sakit ka tapos makapag-consulta ka sa doctor using a mobile app na galing sa inyong syudad, na kami yung back-end na engine na nagpa-power po nun. So yun yung aming focus ngayon kasi sa ngayon, kung pupunta ka sa isang public healthcare facility, hassle po talaga. Pagod yung mga doktor kasi kulang sila ng mga resources. Tapos, yung mga tao nakapila kasi walang appointment system. Tapos, hindi naman kailangan lahat ng konsulta is on-site. Pwede naman kasing online eh. Kaso wala silang platform or technology to do that. And isa sa mga na-discover kasi throughout the years, with the help of WHO tsaka USAID, nag-engage na po talaga kami with LGU like Parañaque City. Pero na-realize namin na para magkaroon din kasi ng adoption for the LGUs to promote the system, kailangan din namin siyang i-white label. Meaning, kung da-download ka na app, hindi CUDOC app ang da-download mo. Da-download mo Parañaque app or Laguna app or Marikina app. Basta yung app na meron sa lugar na yun. Tapos kami yung back-end engine na nagpa-power lahat. And ganoon na po yung aming focus. And ang problema talaga na gusto namin solution dito is yung maging madali yung ating pagkonsulta sa mga doktor sa mga healthcare facilities sa LGU. Actually, Sir Noel, biglang pumasok lang sa isip ko, during pandemic, since isa ito sa pinaka gusto nating masolusyonan din talaga on how to reach yung ating mga professional medical doctors when it comes to problema sa kalusugan and etc. Tingin ko parang napakalaking tulong ang CUDOC during that time, no? Na wala tayong access sa mga public roads, sa mga public vehicles. Siguro yun yung isa sa naging tugon ng CUDOC during that pandemic era. Yes po, tsaka just to add lang po, alam naman natin ng Pilipinas, archipelago po tayo. So, Correct. kung pupunta ka sa mga probinsya, wala po talagang mga doktor yung ibang lugar. And yung nagawa namin is, na empower namin yung mga LGUs doon sa mga areas na yun na mag-onboard ng mga doctors doon sa mga metro cities like Metro Manila, Cebu, Davao, para yung pasyente nila, they can access to mga doctors anywhere in the Philippines. Basta may lisensya ka lang. Correct. Here in the Philippines to provide a service, pwede ka na pwede mo silang makonsulta. Ang importante lang is again, dapat naka-align lang dun sa UHC at the same time kung ano yung mga benefits na binibigay ng mga LGUs or private hospital, meron silang way to monitor all of them in a analytics platform. Actually, Sir Noel, that statement po ay papunta po dun sa may pangalawa kong katanungan na kung saan po ay sino-sino nga po ba talaga ang pangunahing benepisyaryo o nakikinabang po dito? Kasama po ba dito ang ating mga ospital? Ang ating po bang mga LGU ay kasama din po ba? Gayon din po ang ating mga health workers o even pasyente. Kasama po ba? Definitely pasyente. Kasi ano po Yes. talaga kami, si CDOC, we call ourselves a patient-centric healthcare platform. Bakit kami ganun? Kasi
si CioDoc po kasi isang electronic healthcare platform siya. So as a patient, meron kang capability to add yung mga family members mo para kahit saang doktor ka pumupunta, meron kang health record ng sarili mo tsaka sa pamilya mo. At hindi mawawala yan kasi si CioDoc is an online platform eh. Hindi siya katulad ng ibang EMR na naka-base lang siya sa hospital or naka-base lang siya sa isang clinic na ang may access lang doon are yung mga hospital or mga doctors. Dito, patient talaga may access sa mga records nila. Tapos, since nandun na po yung mga patients, siyempre, kailangan natin magsimula sa mga doctors kasi sila talaga yung mag-provide ng service. And ang maganda, ang value add po kasi sa mga doctors, nandito na tayo sa digital world eh. Alam mo na natin may AI na. So, bakit di natin gamitin ang technology para mapadali yung trabaho nila, di ba? So, sa CUDOC kasi, yun nga, pwede kang maging part ng mga other programs. We call it programs na, like, meron kami isang program with a South Korea partner. Makwento ko lang, like, ang plano kasi doon is, yung mga South Korean resident here in the Philippines, gusto rin na lang magkonsulta with Korean doctors. Pero to do that, kailangan namin i-create yung medical team between Korean doctors saka Filipino doctors. So we create that particular program para meron silang capability to address that certain need in that particular market. Tapos na-mention ko rin po yung sa LGU na kung isa kang doktor tapos meron kang sariling private clinic pero gusto mo maging part ng program ng let's say Marikina for to provide healthcare services. Tapos si Marikina ang magbabayad sa iyo on a per consultation basis. Pwede ka rin maging part dun. So nagiging channel talaga si CUDOC for patients to gain more patients. Tapos din po sa hospital. Kasi sa hospital, hindi naman nakafocus lang kami sa LGU. Kasi sa hospital, may mga kliyente na po kami na more than 3 years na rin sa amin. Like Metro Antipolo, Pasig Medical Doctor. So, ang ginagawa po namin sa kanila is, kasi karamihan kasi ng mga hospital natin sa Pilipinas, wala silang functional website na pwede kang mag-search ng doktor, mag-search ng laboratory services. So, medyo blanco. Hindi mo alam magkano bang x-ray sa ganitong hospital or ganito. So, doon, meron silang website na pwede silang mag-search, pwede silang mag-book ng appointment. Tapos, ang ginagawa po namin is, since may account na po sila sa CUDOC, pagka may mga programa ang LGU na kailangan nila maghanap ng mga private hospitals para mag-refer ng pasyente. Kasi sa UHC kasi ganun po yun eh. Na primary care ang LGU, tapos pag kailangan na ng mga specialized care, doon na pumapasok yung referral na doon na sila ililipat sa isang private healthcare facility. Na kumbaga, subsidized na yung amount. Hindi siya parang full amount. May part doon na binabayaran din ng PhilHealth. Basta meron ka lang proper documentations in terms of referring that patient. Kasi kailangan ma-justify mo rin bakit mo kailangan i-refer yung pasyente na yun sa isang surgeon or sa isang specialista. Iba na kasi yung rate nila. So, pagka may mga justification po yun, okay din. So, yun yung okay po sa system namin kasi nabibigyan din, again, sales channel din ulit. Nagkakaroon sila ng more funnel to gain more patients. And lastly po yung aming LGU. Kasi, para magkaroon talaga ng impact ba sa public healthcare, kailangan po natin mag-bid, di ba? Kailangan natin mag-partner, kailangan natin, and dito talaga pumapasok ang DOST. Tutusin nga po, pwede ko lang makwento, sa Region 9. Yung aming, DOST mismo, nagpakilala sa amin kay Governor doon sa Zamboanga del Norte, and pinresent namin yung aming produkto at natuwa sila na mayroon palang technology na galing na pinondohan ng DOST para makatulong sa mga LGUs. Kasi pare-pareho lang naman din ang layunin ba na maging madali ang access sa healthcare. So, yun po. So, LGU, hospital, doctors, saka patient po talaga yung aming mga main users. Okay, Sir Noel. Ibig sabihin lang po talaga, halos lahat po saklaw po ng CUDOC. Ano po? At kung titignan natin, sa madalit sabi, para tong Facebook, na andi dito na lahat. Pwede kang mag-add ng family mo, ng members, and friends, etc. At higit pa,
merong option, may laya yung mga patients na mamili kung sino ba yung gusto nilang doktor, kung saan ba nila gustong pumunta, at kung kailan ba nila gustong pumunta. Di ba? Ang galing. Oo. Sabi Yes, po kanina tama po. din ni Sir, para din po siyang Grab. Dahil Oo. yung, ano sa dito, parang marketplace nga ng healthcare services. Tama, Ayun. correct. And speaking of Facebook po, magbasa muna po tayo ng comments dito dahil may comments, ayun po, from Ma'am Lorraine Custodio. Good afternoon po everyone. Hello po Doc, Ma'am Dian, Sir Teo, and Sir Richard. Sir Richard po ay yung technical po natin. Hello po, Ma'am Lorraine. Mula naman po kay Sir Aaron Paes Bermudez, ang ganda po ng system. Very timely, especially for busy individuals and also sa mga need ng access sa quality healthcare services, tapos nasa malayong lugar sila. Dahil online, may access sila dahil kahit nasaan sila. Also, yung data analytics embedded na sa system. Question po, pero mamaya na po yung mga questions po natin. Ano po? Alright. Ayun po, may ano po ulit, comment po from Jamie. Go see you, Doc. And Heart. also Ayun. from Sir Lorly po ata ito, or si Ma'am Lorly. Good afternoon everyone. Shout out daw po. Ayan. Ayun po. And ayun, punta po tayo sa next po nating katanungan. Napahapian po natin, sir, kanina ay yung may CU Doc Analytics nga po na parte ng CU Doc as a whole. Ano po ito, sir? And how does data analytics work? And paano po nito mapapabuti ang healthcare sa ating bansa? Sa para kasi mapaganda talaga ang ating healthcare capacity, kailangan data-driven din yung ating management ng mga healthcare resources po natin. Isa sa mga malaking challenges po talaga pagka pumunta ka sa mga hospital at saka sa mga LGUs is that marami silang mga mga potential, tinatawag natin revenue loss kasi hindi nila nare-reimburse sa PhilHealth dahil wala silang proper data management system na to reimburse those services na pinoprovide nila sa mga pasyente. So yun po yung aming intention. Through having a analytics platform po kasi. So imagine mo kung ako si Mayor, makikita ko sa monitor yung real-time dashboard na, uy, ako itong barangay na to marami siyang mga pasyente ngayong araw na to. Ito rin. 'Di ba? So pagka kinausap ko ngayon yung mga iba-ibang barangay, pwede kong sabihin na, oh, bakit si itong barangay na to, marami siyang pasyenteng nagagawa, kayo wala masyado. So, doon na pumapasok po yung tinatawag natin na optimization ng yung mga resources, na utilize sila na, hindi naman, kasi yung mga ibang tao kasi tingin nila na, dito lang sila pupunta kasi kala nila na doon lang sila pwede mag-provide ng service. Pero, pagka meron ka ng analytics na parang command center, na pwede mo ngayon i-refer yung pasyente na to sa ibang barangay kasi wala namang masyadong tao doon, 'di ba? Para hindi na siya maghihintay sa barangay healthcare facility. So, ganun po yung aming goal na parang nandito na tayo sa AI age, sa digital age. Dapat yung mga government officials natin pag nag-allocate sila ng mga pondo for their resources, ma-utilize nila ng tama para maramdaman talaga ng tao na ang ganda ng healthcare service sa lugar namin. Sir, hindi namin kayo marinig. Nakamute po yata kayo. Ayun. Ayan, okay na. Which is, yun nga po yung sabi ko kanina, dito papasok yung tinatawag po nating Industry 4.0 na kung saan IoT na talaga yung isa sa mga focus po ng ating programa. Tsaka hindi lang po accessibility ang Sir, yung mic niyo po, hindi ko pa marinig. See you, Doc. ayun. Ayan, okay na, okay na. Ayan. Kaya po nasabi ko kanina, malayo ka man or malapit, kayang-kaya mo na talagang ma-access yung gusto mo or yung option mo na kung sino ba yung doktor, kung saan man siya.
Pasensya na po, Sir Noel, nagkaroon lang ng konting technical difficulty. Pero ito, balik na po ulit tayo. So, sabi nga po natin kanina, itong technology talaga natin ay data-driven. Ito yung pinaka-isa sa mga sinusolusyonan. At alam natin na makakatulong talaga, hindi lamang po dito, maging sa iba't ibang lugar pa. Ano po? Yes po. Ayun po sir, nabanggit nyo nga po na data-driven po itong si UDOC. So, pero sir, napakahalaga po ng data privacy sa healthcare. And paano nyo po nasisigurado na ligtas po at protektado ang private information ng mga pasyente? Ay, magandang tanong po yan. So, ang CUDOC po kasi talaga, ever since, comply na kami with the Philippine Data Privacy Law, na kung saan dapat meron kang consent. So, kung isa kang user and gusto mong mag-share ng information mo for healthcare purposes, dapat may consent flow yon na you're informed and aware para saan yung data na nilalagay mo. At the same time, dun sa back-end din, sa system, dapat encrypted yung mga information na to. So, ganoon naman po yung ginawa namin. Actually, yung aming encryption level nga, nasa military grade encryption siya kasi ni-encrypt namin siya using via transit tsaka via REST. Pag sabi mong transit, ito yung sa network, tapos yung REST, ito yung sa nakastore sa database. Ang isa pang ginawa po namin, kasi security talaga is a priority sa amin, nag-comply pa kami with a global standard na tinatawag natin HIPAA compliance. Ito po talaga is yung part na ginagamit po to sa US. Kasi ang CUDOC po kasi gusto talaga namin maging isang global healthcare tech company. So, and since we're starting trying to expand to other partners outside of the Philippines, kailangan namin mag-comply with the HIPAA standard. So, basically, ganun din po siya katulad ng data privacy. Mas enhanced lang po na hindi lang yung personal information na naka-encrypt, dapat pati yung protected healthcare information naka-encrypt din siya. And meron ka ring certain audit logs na natatrack mo lahat ng changes dun sa data. At the same time, kailangan din meron kang legal framework na kumbaga, meron kasing term na ginagamit na data processor. So, ito yung system na nagpo-process ng data. Tsaka meron din natawag na data controller. Ito yung sila yung may access data tsaka yung may control doon sa data. Ang ginagawa po namin, kami po yung data processor, tapos yung data controller, ito po yung mga hospital, yung LGU, kasi sila po yung talagang ko-control ng data nila. Kami po ay isang platform, di po kami yung service provider. So, we are providing them a service level agreement na compliant tayo with the data privacy law, tapos naka-in place po yung mga certain legal frameworks nga po na kumbaga meron din silang data privacy officer na they can monitor all of these changes in our platform. Lalong-lalo na po ngayon, Sir Noel, na nauuso kabila-kabila po yung mga nababalitaan po natin na hacking incidents po sa iba't ibang department or agencies po ng ating bansa. At malaking tulong talaga na magkaroon tayo ng ganitong sistema when it comes to securing yung ating data na nakukuha dun sa ating mga kliyente, sa ating mga pasyente. So, kaya nga po kung nabanggit kanina, pero gusto ko na lang din po ulit maulit para na sa gayon ay mas klaro din po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating programa. Sir, maaari po ba itong i-integrate sa existing hospital information system po ng isang particular na establishmento? For example, ay hospital po o City Hall. Yes po. Maganda po sa amin, kami po nag-develop ng system. So, yung API na pwedeng kailangan ng any partners po namin, kaya po namin gawin for them. I mentioned a while ago, we're an integrated healthcare platform po talaga. And pag sinabi mo kasi integrated, dito talaga pumapasok yung mga APIs. So, meron po kaming API na ginagamit for our mobile apps. Meron kaming API na ginagamit for our custom web and mobile apps ng mga aming partners. And minsan may mga certain request pa nga sa amin na syempre yung mga LGUs gusto nila ma-push din namin yung data doon sa kanilang database compliant with data privacy. Kaya rin po namin gawin yun kasi meron kaming ETL process na ginagawa namin for our partners. So ang amin po is it's all about trying to sit down and understanding ano yung purpose ng aming integration. As long as we're compliant with data privacy, wala pong problema. Kaya
Kaya po akmang-akma ito sa mga bagong programa ng ating ahensya, ng ating gobyerno. Lalong-lalo na ngayon, yung nauuso po nating smart and sustainable communities, ano? Na merong category doon na smart living na po pwede natin itong ipasok doon. Diba no, partner? Yes po, pasok po dyan yung CU Doc nga na network. Correct. So, sir, bukod po sa private clinics and ayun po, nabanggit nyo nga po na bukod sa private clinics ay maaari din po itong gamitin ng public hospitals and LGU centers. Pero sir, saang mga lugar na po na-adopt yung network po na ito, yung CU Doc? Yes po, nung mga early days po namin, nag-partner po kami with Parañaque, LGU po. So, doon po sa Parañaque City, with our partners like WHO, USAID, DOST, kumaga sila yung aming first implementation site na yung mga tao, they can avail yung mga free online consultation nung LGU, dun sa barangay ng, mga barangays po sa Parañaque. Tapos po, nagkaroon din po kami ng ibang project with Laguna, na kung saan, dito naman po sa Laguna po, kami po yung parang nag-create ng first version ng mobile app nila, tinatawag nila GovSol. Although, tapos na po kasi yung project namin with them, so iba na po yung nagde-develop. Ang naging project contract namin with them is around July up to November last year. Pero parang meron kaming turnkey solution na dinevelop namin for them. Tapos, using that custom mobile app, yun yung dinownload ng mga tao to avail mga again, mga libreng konsulta. Meron din silang libreng gamot eh. So, kasi sa system namin, pagka nag-prescribe ang doktor ng gamot, and yung pasyente gusto niyang mag-request ng libreng gamot based sa prescription, mas nakokontrol na siya. Kasi isa sa mga problema kasi ng mga LGUs is, marami kasi mga tao na parang nagsha-shopping ba? Ang pagsabi mong shopping is, pupunta siya sa isang health center, hihingi ng gamot, tapos pupunta sa kabilang health center, hihingi ng gamot, tapos ibebenta niya yung mga gamot na hiningi niya. Diba? So, paano natin sosolve yun? Ang masosolve nun is, dapat, through the system, meron kang prescription na naka-base lang yung gamot na bibigay mo sa prescription. And since meron kang user account, equitable siya na pag humingi ka na ng gamot, di ka na makakahingi ulit kasi meron na sa data. So, lahat po yun na nagawa po namin with Laguna. And currently, we're working with potential LGUs ngayon na like sa Marikina po, na-mention ko po. Yung sa Zamboanga del Norte rin po, isa pong mga potential partners po namin sa tulong po ng DOST Region 9 na ginagawa po namin ngayon. Nasa exploratory stage po kami sa kanila. Tsaka po sa Marinduque City. So, isa rin po sa mga potential po. So, kami naman po kasi, binibigay po namin yung system namin through a sandbox environment na pwede na lang subukan. Kasi nga yung mga integration, yung customization, iba-iba po talaga yan per LGU. So, doon po kami nag-spend more time on how to do it. At just to add lang po, marami rin kasi sa kanila na hindi lang health ang gusto nila. Gusto nila yung government service na sa mobile app na. So, ngayon, meron kaming isang partner na platform, ang tawag doon is si GovStack. Meron siyang system na pang LGU system na talaga na kami yung parang exclusive health system provider na pagdating sa health, si CU Doc na yung nagpa-power nun. And the reason why kailangan kasing hiwalay din si CU Doc kasi since health data to, hindi siya part ng isang LGU system na kailangan ma-mix doon. Kumbaga, separate talaga siya. So, ang importante lang is yun nga, meron lang proper integration na comply with data privacy, mag-work yung ganong sistema. So, ganun po. Yun po yung mga nasubukan na yung system namin. Bale, Sir Noel, sana later on, hindi lang itong NCR or from Calabarzon or other province yung makinabang. Sana buong Pilipinas makakinabang dito, lalong-lalo na yung mga far-flung areas natin. Ano po, yung mga Yes po. disadvantaged communities natin, mga GIDA areas natin. Sana sila din, sooner or later, hindi natin namamalayan, baka kasama na rin po sila. And most importantly, syempre, dito sa Central Luzon, ano po? Oo po, baka matulungan nyo kami, di ba? So, Kasi ang reach pwede po tayo ng- mag-partner po dyan. Opo, bukod po sa dahil broadcasting nga po tayo sa Facebook, pero through our partner po, Radio Agri, ang reach po ng radyo natin ay Central Luzon po, sir. So baka sa mga tagapakinig po natin ngayon, baka nagiging interested na po sila, sir. Tama po dyan. Actually,
shoutout lang natin yung LGU Muñoz. Actually, nanonood sila. Nagpapa-shoutout. LGU Science City of Muñoz. Ito na yung inaantay natin. So, Ma'am Dayan? Ayun po, sir. Ano naman po ang susunod na hakbang po ng CU Doc? And yun, syempre po, sir, may plano po ba kayong palawakin po ito, yung reach nito sa iba't ibang regions po? Yes po. So currently nga po, ang focus po talaga namin ngayon is mag-integrate po sa mga LGUs. Kasi po marami talagang potential benefits po talaga for LGUs. Yeah, isa po dun is yung digital access, meaning we can provide yung mobile app for the LGU. And then, pagka may mobile app na, madadownload na yun ng mga citizen nila and to avail health services or other government services na gusto nilang i-avail. Tapos, gusto rin po namin, currently po we're already talking with DOH, with their PhilHealth and KMH division kasi marami kasing mga bagong claims na po kasing lumabas ngayon sa DOH, yung yakap na claims, yung gamot, lahat po yan bago eh. Actually, last year lang po talaga yung mga yan and syempre, ang tanong is, ang maganda naman ang layunin ng DOH is talagang i-implement ang Universal Healthcare Law na kung saan kailangan nila mag-partner sa mga LGUs para mapondohan yung mga doktor, yung mga nurse, yung mga healthcare facilities para mabigay talaga yung free healthcare services sa bawat Pilipino. And isa po kami may maganda nga po with the endorsement po ni Secretary Solidum. Siya na mismo nag-endorse kay Secretary Herbosa sa amin na makipag-ugnayan na at ma-exploratory ba? Ano bang pwedeng gawin ng both ahensya, ng DOST at DOH, di ba? Na mag-collaborate na tayo kasi ang DOST is talagang science and technology, di ba? And DOH is health. So parang maraming potentials na tulungan na pwedeng gawin. And natutuwa po kami na ang ating gobyerno is our partners on this journey of us. Pero just to add na lang din po, we're currently also engaged with potential investors sa CUDOC kasi nga po as a private company, gusto namin maging isang global company para mapakita rin natin sa ibang bansa na itong solution natin na ina-address natin yung access sa healthcare is applicable din sa ibang bansa. Kaya nga po somehow, siguro nanalo kami ng gold medal kasi yung ina-explain po namin sa Europe. At tapos yung mga judge po doon is from UK, France, Switzerland. So, alam nila na pare-pareho lang di tayo ng problema. Iba-iba lang yung use case. Ang magkakandaan po sa platform namin is very customizable po siya. And at the same time, just to add lang po sa future is yung AI. Yan, nandyan po kami actually. Meron na kaming pag pumunta kayo sa CUDOC, yung aming AI agent po sa lower right, pag nagtanong po kayo doon, nagbibigay na yan ng, say, sino bang available na doktor sa area ko? Sumasagot na po siya. Nagre-refer na siya ng mga doktor. Tapos, meron din po kaming AI para sa mga doktor na pag gusto nilang magkukonsulta sila with the patient, i-on lang nila yung recording. Tapos, pag after niya ma-record, itatranscribe niya na yung medical notes, yung prescription, tapos lahat yun naka-ICD coded na siya para madali na lang mag-reimburse sa PhilHealth. Tawag namin doon is AI Scribe. So, nandun na rin po kami. Ang maganda nga po sa DOST is, with the agency of DOST Propel, kinoconnect niya po kami sa mga global partners ngayon. Kaya may mga events din po kami na minsan nasa Keys Park po kami sa Batangas State kasi yung mga AI partners kasi marami kasing gustong pumasok na mga technology startup companies in the Philippines. Pero kailangan nilang maintindihan ano yung proper use case. So isa kami doon sa mga isa kami sa mga parang companies na nagko-collaborate with them. So yun po. So yun yung aming mga future plans. Dami ko na nasasabi. Hindi sir, okay lang. Actually, maganda nga po yung naging discussion natin ngayon. Hindi lang tayo nabound po dito sa Zoom meeting or sa ating live. Actually, yung sinasabi nating pang-global, hindi lang nakikita natin siya ngayon na andi dito na at alam natin later on ay lalawig pa po ito. So, with respect po dun sa sinabi natin kanina, about po dun sa may recognition, baka naman Sir Noel,
pwede nyo ibahagi sa amin kung ano na po ba yung mga awards and recognition na nakuha po ng CU Doc. Based po kasi sa nakita ko, medyo madami-dami na po. Ano naman po, sakto lang. So, siyempre number one po talaga namin na sobrang very proud po is yung gold medal pong award natin sa Geneva. Congrats Kasi po. ano na po to, World Intellectual Property Office na po talaga to. And nag-compete po tayo with developed countries po sa, alam na po natin, hindi ko na mabanggitin kung sino sila. So, very proud po talaga po tayo dyan. Tapos isa rin po yan sa DepDev po. Isa po kami sa mga finalists ng Philippine Innovation Award last year po. And doon po ang ginagawa rin po pala ng DepDev is tinutulungan ni kaming i-promote. Currently, we are also one of the delegates na gusto lang padala sa Thailand. So we're also on that level. Actually, because of those awards, isa rin po kami sa mga delegates na ipapadala naman ng Austria Embassy sa Vienna para, again, to collaborate and forge partnerships para sa Pilipinas. Yun po. Napakarami palang, Sobra. napakadami na nilang napuntahan, sir, and napakarami pa nilang pupuntahan. And I'm Correct. sure sa mga pupuntahan nila, madami din yung magiging awards nila and For recognition, sure. yes, sir. Dahil sa sobrang ganda ng proyektong Opo, to. napakaganda po talaga, sir. And I'm sure yung mga tagapakinig po natin, yung mga nanonood, ay nagiging interested na po sila, sir. So, if interested po sila sa mga, nabanggit nyo nga po, na CU Doc, and ano po ang dapat gawin? Or sino po ang dapat kontakin? So meron po kaming email na pwede nyo pong email nyo lang po kami at hello@cudoc.com for any questions, inquiries. Email nyo lang po kami dyan. Magre-respond po kami agad. Tapos po, kung kayo po ang office po kasi namin is sa Marikina, meron din po kami sa Makati. So kung gusto nyo pong makipag-meet sa amin, we're also partner with AIM, DBI. So pwede po tayo mag-meet sa Makati office. Meron din kaming satellite office sa Batangas. So kung gusto niyo po tayo mag-meet doon, pwede rin po. So online, phone, you can contact my number. My number is 0917-534-2077. So pwede niyo rin po akong i-reach out kung kailangan niyo, may mga tanong po kayo. So ako na po mismo sasagot. Okay. Okay, Sir Noel. Ulitin ko lang po ha. Yung ating email po ay hello@cudoc.com and ang number po natin ay 0917-534-27007. Tama po ba, Sir Noel? 0917-534-2077. Okay. 2077. Okay. Ayun po. Sige, sir. At i-comment po namin yan para sa mga interesadong mga LGUs, lalong-lalo na po. So, magbasa naman po tayo ng ating mga katanungan po from our group chat. Una pong katanungan from Sir Aaron P. Bermudez. Question po, as of the moment, may mga LGUs na po ba tayo na nakapag-partner po sa CU Doc and how's their experience po? Ayun po, yung na-mention po kanina, si Parañaque City po, si Laguna. Currently po, we're working with Marikina City, with Marinduque, at saka with Zamboanga del Norte po. Based sa comments po, iba-iba po kasi. Like yung time po nung kay Parañaque, since the early days po, marami po kami natutunan regarding sa paano namin i-configure yung setup po namin for them. Doon namin na-realize nga na importante po talaga na may magawa po kaming white label app kasi mas maganda yung maging adoption for that. Doon naman po sa Laguna, maganda rin yung naging experience namin doon kasi talagang kita namin yung data, ang ganda ng usage eh. Pero kasi may mga iba-iba rin silang mga plans na so kami, nag-provide lang kami ng technology that they can use and so currently parang ongoing naman po sila doon. Sa ngayon, ang talagang we're focused ngayon is since dito po kami based sa Marikina, we're very happy na we're already in discussion on how we can move forward. Yun po. Basta ang main comment lang po talaga nila is paano to magiging madali para sa mga tao. Especially yung mga hindi techie. Yes. Apo. Kailangan po kasi sobrang easy to use. Kaya marami kaming ginawang part na may mga like triaging kasi sa triaging yung nurse yung nag-a-assign ng appointment doon sa pasyente. So, parang hindi na sila mahirapan. Ang isa kasing
Disadvantage kasi pag nag-access ka ng itong mga ganitong services, wala kang choice sinong doktor kasi i-assign sa iyo ng LGU yun eh. Pero kung gusto mo ng choice, pwede kang mamili ng any doctors in our platform. Pero may bayad na po yun. So, at least may choice ka pa rin. So, pwede kang mag-avail ng free, pwede kang mag-avail ng choice mo ng doktor. Nasa sa tao na po yun. Ibig sabihin po talaga, Sir Noel, ano, itong technology natin na CU Doc ay readily available na siyang i-adapt. Hinaantay na lang siya ng mga LGUs natin. With that discussion, Sir Noel, alam ko, maikli lang oras natin at napakadami po naming napulot na learnings. Ilan nga po ito sa mga learnings kagaya po itong app na ito, itong CU Doc po na ito ay hindi lamang po ito basta application. Isa po itong platform na kung saan interconnected yung mga data. Since tayo ay nasa data-driven era na ngayon, na kung saan, sabi nga natin na ang bagong ginto ay yung data. Okay? Na Yes. kung saan itong apps na to, itong app na to, ang CU Doc na ito ay ibibridge niya talaga lahat ng individual na nangangailangan ng pangkalusugang, anong sabag natin dito? Kinakailangan. So, Ma'am Dayan? Ayun po, last na po, may comment po ito from Ma'am Mirvakal. From Ay, Tapi po ata siya. And congrats po again, Sir Noel and the rest of the team po ng CU Doc. And Congrats shout out po, din sir. daw po Salamat sabi po. ni Sir Devin Carl Sagon. Ayun po. Opo, napakaganda nga Tama. po ng CU Doc. And ayun nga po, from ang unang expectation po natin na isa lang itong simpleng app. Pero hindi, na para sa mga pasyente, Tama. simpleng app lang siya. Pero hindi, isa po siyang whole network spanning correct. hospitals, yung mga LGUs, and yung mga doctors and patients. At ano po, syempre gawang Pinoy yan at natulungan po ng DOST pero they're making waves globally na po and grabe, marami pa nga pong pupuntahan sila, sir. Ayun yung banggit niya nga po sa Thailand. Kaya nga naman po, maraming Yun po, sir. salamat po, Sir Noel. At itong apps na to ay very handy, very mobile, and readily available, accessible nga po itong technology natin. With that, Sir Noel, maraming salamat po, Sir Noel, sa inyong time, sa efforts po natin to attend po itong ating programa na to para mas madami pa pong makaalam kay CU Doc. Sir Noel, baka meron po kayong gustong pasalamatan, i-announce, at gustong i-shoutout din po sa ating programa. Siyempre po, number one, salamat po talaga sa DOST. Salamat sa inyo, Sir Ted, Ma'am Diane, for inviting us sa inyong magandang programa. Papasalamat po kami sa mga pakinig nyo, sa mga viewers po ninyo dito sa ating programa na talagang naniniwala po tayo na kaya po nating mga Pilipino mag-innovate ng ating bansa. Kumaga, tayo po mismo ang magtutulungan eh. Tapos syempre, gusto ko pong pasalamatan din yung, na-mention ko na po yung DOST, very particular with DOST PCHRD. Kundi dahil sa kanila, hindi kami abot dito sa level na to. Tsaka ang DOST TAPI rin po kasi hanggang ngayon po, continuing pa rin yung kanilang suporta sa amin. Mention ko lang din po ang DepDev kasi currently po, they're helping us again to connect with other LGUs. At the same time with mga partnership with global stage. I-mention ko lang din po yung mga partners namin like si Metro Antipolo, si Pasig Doctors Medical Center, si St. Luke's kasi partner din po namin sila sa mga health innovations for doctors. Hindi ko na kaya mention lahat ng mga doctors eh. Pero again, lahat po ng mga doktor, yung mga kilala nyo na po sino kayo na talagang naniniwala sa amin na talagang patuloy ng pagsuporta. Tsaka sa mga pasyente po na gumamit ng system namin at nagbigay ng magandang feedback. Maraming salamat po sa inyo. Okay, with that, Sir Noel, maraming salamat po ulit. Bago po tayo mag-exit, okay lang po ba na picture po tayo muna with our Okay po. viewers po? Okay. Okay, alright. Sir. Thank you po, sir. Isang makaagham na talakayan na naman po ang pinagsaluhan natin ngayong hapon. Maraming salamat po, Sir Noel, and maraming salamat din po sa mga nakinig at nanood sa atin. Muli, binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng PhilMec, ng Radio Agri, ng Access Network TV at ng CU Doc. Kasama na rin po ang lahat ng sumubaybay sa atin ngayong hapon. Ang mga kasama nating nakinig at natuto, isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Mga kaagham, wag po natin kalimutang i-follow or i-like ang aming Facebook page, ang DOST-Central Luzon sa Facebook, YouTube, TikTok,
para manatiling updated sa aming mga programs and activities. Pati na rin po sa aming mga Facebook pages ng aming mga PSTO offices, ang DOST Aurora, DOST Bataan, DOST Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Zambales. Paki-invite na rin po yung ating mga friends na mag-follow po para maging updated din po sila sa mga serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. And wag po natin kalimutan i-follow din ang Facebook page ng CU Doc. Correct. Ayun, nais din po namin ipabatid na maaari niyong balikan ang replay ng aming mga episodes sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec YouTube channel at mapakikinggan niyo rin po ang mga ito sa kanilang radyo tuwing weekends. Muli, maraming salamat sa pagtutok sa ating talakayan. Hatid namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng DOST. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, ako po muli si Dian Briones. At ako naman po si Ted Dalusong, ang nakasama ninyo ngayong hapon sa ating programa. Subaybayan muli kami sa Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa programang maghahatid sa inyo ng Weekly Dose of Knowledge and Good Vibes. Sama-sama po ulit tayo next week, dito lamang sa Ayos na Ayos sa DOS Season 4. Bye! May mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya, teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agam may kasagutan.